Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin, kung saan ay aalamin po natin kung magkano ang magiging halaga nito pagsapit po ng taong 2045. Ayan, medyo matagal-tagal po yan. At ito po ay yung basehan po natin dito ay yung latest na prophecy or prediction ni Ginoong Michael Saylor. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Michael Saylor ay siya po ang CEO ng MicroStrategy. Ito po yung financial firm na kilala dahil po sa kanilang matinding pag-accumulate ng Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa pag-develop po or pag-improve ng ating mga technology at digital na economy, si Bitcoin ay naging isa sa pinaka-controversial at pinag-uusapang asset ngayon. Kamakailan po ay si Ginoong Michael Saylor, yan, gaya ng aking sinabi kanina, ay siya po ang CEO ng MicroStrategy. At siya po ay nagbigay ng isang mapangahas na prediction or propesya na si Bitcoin ay maaari daw pong umabot sa presyong $13 million. Ayan, napakalaki po niyan or napakataas na presyo. $13 million ang kada isang Bitcoin. At yan raw po ang siyang mangyayari sa susunod na 21 taon, 21 years, o pagsapit po ng taong 2045. Yan, sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Michael Saylor ay isa po siyang kilalang taga-suporta ni Bitcoin at CEO ng MicroStrategy. Isang kumpanya na nag-specialize po sa business intelligence. Kilala po siya sa kanyang mga bold predictions at malakas na paniniwala na si Bitcoin ay ang future ng financial world. Ngayon ay ano yung mga prediction ni Ginoong Michael Saylor? Sa isang interview po or panayam sa CNBC, sinabi po ni Ginoong Saylor na si Bitcoin ay maaring umabot ng $13 million in 21 years. Para sa kanya ay si Bitcoin ang magiging digital gold na maaring kumatawan ng up to 7% ng entire global capital. Ang ibig sabihin po nito ay sa pananaw ni Ginoong Saylor, si Bitcoin ang magiging pangunahing pondo na mas secure at stable kaysa sa mga traditional na fiat currency na madaling maapektuhan ng inflation at government manipulations. Ngayon ay bakit nga ba napaka-bold ng prediction na ito ni Ginoong Michael Saylor? Meron po siyang tatlong mga dahilan. Ito po ay una ay yung growing institutional adoption. Maraming malalaking kumpanya at institutional investors ang nagsisimula na pong mag-invest kay Bitcoin. Pangalawa ay ito po ay isang safe haven asset. Si Bitcoin ay nagiging mas kilalang fund na ligtas at hindi po gaanong apektado ng ekonomiya o problema sa mga ekonomiya. At ang pangatlo ay meron po itong intrinsic scarcity. Dahil sa limitado lamang po sa 21 million units si Bitcoin, nagiging mas valuable ito habang lumilipas ang panahon. At ayan, ano naman ang naging reaksyon ng iba tungkol dito? Marami pong mga eksperto ang hindi kumbinsido sa prediction dito na inilabas ni Ginoong Michael Saylor. Sabi nila na masyadong volatile si Bitcoin at mahirap magbigay ng tiyak na halaga sa hinaharap. Hindi rin nawawala ang posibilidad na mahigpit ang regulasyon mula sa mga gobyerno, lalo na sa bansang US at Europe na maaari pong maghigpit sa paglaganap ni Bitcoin. Ang energy consumption issue naman ito sa mining ay isa na ring malaking challenge na kailangang malampasan. Kaya, ayan, ngayon ay ano naman ang aking sariling opinion dito or aking masasabi rito. Ang prediction po ni Ginoong Michael Saylor ay tunay na nakaka-excite at nagbibigay po ng malaking pag-asa para sa mga Bitcoin enthusiast. Gayunpaman ay kailangan nating tandaan na marami pang mga uncertainties sa digital asset na ito. Bagamat pwede ngang magtagumpay si Bitcoin at maging global benchmark, kailangan pa ring harapin ang maraming pagsubok at regulasyon.
Ang pananaw ko po rito ay maganda ang optimismo, pero kailangang balansehin ito ng realistic expectations at pag-aaral sa mga potensyal na risk at challenges na maaring harapin. Si Bitcoin ay mananatiling isang interesting na paksang dapat tutukan. Kung ano man ang maging future nito, mahalaga na maging well-informed at ready po tayo sa mga posibleng pagbabago at developments sa cryptocurrency world. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.